195,000 ang utang nyo. Opo, tapos Pero ang binigay nila sa inyo ay? 18,000 lang po nung pinarenew nila sa akin para nga daw po pambayad sa previous na utang. Bali, Ma'am Macy, parang hindi ho kayo nakawala dun sa Ayun na nga po ganun na sistema, tama Opo. ho? Nung nakipag-usap pa nga po ako sa lending, may salita pa nga po siya na magre-return na lang daw po ako na gagawin daw po nilang 1 milyon ang utang ko, samantalang ang loan ko lang ay 195,000 lang. So ano hong ginagawa ng lending company sa inyo ngayon? Ngayon po, Dahil po sa sitwasyon nyo. na-garnish po ang aking account. Na-garnish? Ano ibig sabihin po ng na-garnish? Na-freeze po yung aking payroll account. Kaya nung nakarampas ko, wala po talaga kami handa. Kahit ng bagong taon, wala po. Minsan may mga times na lumalagpas din sa pagkain. Minsan hapon na rin nakakakain. Pero okay lang po kasi sabi ko, God will provide pa rin. May mga tao pa rin po nagagamitan para matulungan. Sa school nga po, akala nila wala akong problema kasi nakakapag-TikTok pa daw ako, mami. Kumbaga, doon ko na lang po inaano yung stress ko kasi kung ipapakita mo sa mga anak mo na mahihina ka, mas lalo pong So yun, hindi na lang po talaga sila ang problema namin. Talagang baon na po kami. Katulad po ako, ngayon po medyo may problema po ako sa health ko. Kasi talagang stress na po ako. Meron po akong din sa breast ko po. So, iniisip ko po talaga kung paano ko isusurvive. Kasi wala na po talaga. Plano ko na po, sabi ko sa mga kasama ko, gawa tayo ng ng letter. Dadalhin natin sa Malacanang. Hihingi na tayo ng tulong sa Pangulo. Ma'am, niyo po, yung pagbabaka sakali namin na matulungan kami kasi syempre, presidente siya. Meron na daw pong nagpakamatay? Sinong may nakakaalam po nung sitwasyon? Ma'am Macy? Pagpasok ng January, mga ilang weeks lang po ata, may isa po ding teacher doon sa Isabela ang namatay, ma'am, dahil sa depression. Dahil nag-garnish din po yung kanyang account. Nagpakamatay daw po? Yes, ma'am. Salamat po una sa lahat sa inyo, mga ma'am at kay sir. Ma'am Macy, ano naman hong problema ninyo? Kasi po, yung utang ko po na yan, na 195,000 po, start po ay 2018, 2019 po. Tapos po, may mga naibayad na rin po ko dyan, ma'am. Halos, kumbaga, kung susumahin mo nga po, ay halos nabayad na po ko sa principal na pagkakautang. Kaya lang po, nung dumating po yung pandemic ng 2022, 2 years, nakakapagbayad naman po, nakakapagsulong, pero hindi dun sa eksaktong hinihingi halaga nila sa akin every month. Magkano ho na loan nyo? 195,000 ang 95,000 utang nyo. Opo, tapos Pero ang binigay nila sa inyo ay? 18,000 lang po nung pinarenew nila sa akin para nga daw po pambayad sa previous na utang. So Tapos parang hindi ho kayo nakawala dun sa yun, utang opo. na paulit-ulit. Yes po. Tapos Ang nangyari po dyan, nagkaroon po ng kasunduan between ako at sa lending na magbabayad na lang po ako sa kanila ng 2015, 2030. Tapos po, nagbayad lang po ako. Kaya lang po, itong 2 months na hindi ako nakapaghulog, nakiusap ako na kasi po may pinapaaral ako dahil single mom na po ako eh. Namatay po yung asawa ko September 8, 2022, pero bago pa po siya namatay, hiwalay na rin po kami noon kasi may other siya. So, sa madaling salita, ako lang po talaga yung mag-isang nagtataguyod sa 5 anak ko po. Tapos, ayun po, hindi na po nakapagulong kasi kailangan ko po syempre unahin muna yung pagkain ng mga anak ko, baon, araw-araw, kasi 5 po yan. Tapos, ayun na po, nagbigay na po sila ng demand letter sa akin. Pero kung susumahin mo po talaga, yun po yung inilalaban ko kasi kung tutuusin, bayad na po ako eh. Tapos, ibinalik ko po nila sa 418,000, kasama na po doon yung 42,000 cost of suit sa small claims daw po. dahil dinemanda kayo, pati yung cost ng pagdemanda nila sa inyo, Sa akin po nila kinarga sa inyo. Opo. Tapos ang nangyari nga po dun sa court, doon na nga lang po niya ako pinapirma sa labas sa pang joint agreement. Kasi syempre po teacher po kami, parang kumbaga takot na rin po, kumbaga ayaw po namin ng kahihiyan, kaya kung ano-ano po yung mga pinapirmahan sa amin, sige lang kami. So, bali, Ma'am Macy, nakailang cycle po kayo ba ng utang? Kasi po nung time po na yun, sila lang po yung loan na
na private na labas po doon labas po doon sa PSIP namin na binabawas din ng DepEd talaga. Tapos nagsimula po yung utang na yan ay 2005. Magkano yung initial na inutang nyo po? Mga 40,000 po, 40,000. So nagsimula kayo sa 40,000 na opo, utang. tapos 60,000. Kaya lang po lumalaki ang computation sa kanila na hindi malinaw sa amin. Gawa nga po na malaki po yung kanilang tubo. Yung deposit po, tumutubo pa rin po yun. So, yung inutang nyo na una, dahil hindi na babayaran ng buo, tama ho Opo. ba intindi ko? Opo. Nangutang uli kayo, patong-patong na. Tapos, imbes na sa tingin nyo, kasi binabawasan naman ho Opo. yung ATM nyo, tama po ba? Opo. Bali, 21 years na po kayong paulit-ulit na nangungutang sa kanila? Ganun Na-stop po ba? naman po yun na nung nakapagbayad naman po ako ng mga nakaraang mga taon na utang na nabayaran ko naman po yun. Kaya lang po kasi sa kanila po yung mas madali kami nakakuha pag emergency. Ganyan kasi po, yung mga loan po namin sa bangko na kinakaltas ng DepEd, may ano po na hindi muna agad kami makapag-renew. Kaya po ang no choice po kami, kundi ang kumapit na lang sa mga lending na out of doon po sa payslip na kinakaltas sa amin ng DepEd. Bali, Ma'am Macy, parang hindi ho kayo nakawala dun sa Ayun na nga po ganun na sistema, tama ho? Opo, nung nakipag-usap pa nga po ako sa lending, may salita pa nga po siya na magre-retire na lang daw po ako na gagawin daw po nilang 1 milyon ang utang ko, samantalang ang loan ko lang ay 195,000 lang. Pero dahil din doon, hindi kayo makawala. Opo. Dahil nag-compound na ho yung interest at yung penalties, tama ho ba? Oh. So, paano po kayo ngayon, Ma'am Macy? Ayun po, nagpapasalamat naman po ako kahit paano po may nanay pa rin ako na nag-support po sa amin. Pero syempre, hindi naman po ganun kalaki kasi senior na rin po ang nanay ko, tapos pati na rin po yung tatay ko. Kumbaga, ang pinagkukunan lang din po ng nanay ko na sinasahod niya every month pagiging bawsi niya doon sa barangay po namin. Tapos po yung mga kapatid ko, kahit paano po nakakapagbigay ng pambaon sa mga anak ko. Pero hindi naman po kasi lagi dahil may mga pamilya rin sila. Pero pasalamat nga din po kasi kahit paano nang dahil sa loan, magiging proud po akong na makapagpatapos po ako ng anak ko. Kasi po yung pangalawang anak ko po ngayon, mag-graduate na siya. Parang, ang ano lang po kasi syempre, pag hihingi sa'yo, may kailangan bayaran. Hindi yun, minsan po, hindi ko na rin alam po saan. Naya naman ako sa mga kapatid ko na lagi akong lalapit. Yun po, minsan may mga times na lumalagpas din sa pagkain. Minsan hapon na rin nakakakain. Pero okay lang po kasi sabi ko, God will provide pa rin. May mga tao pa rin po nagagamitan para matulungan. Sa school nga po, akala nila wala akong problema kasi nakakapag-TikTok pa daw ako, mami. Nakumbaga, doon ko na lang po yung stress ko kasi kung ipapakita mo sa mga anak mo na mahihina ka, mas lalo pong ayun po, maging okay pa rin po sa mga, paggabi po, pagtulog na sila, ayun, pag kami na lang mag-iina, doon na lang po ako umiiyak. Tapos sa punas luwa, kinabukasan, okay ulit. Kasi kailangan nang magturo, kailangan nang maging okay. Kahit may dinadala kang problema pagharap mo sa mga estudyante mo. So, Ma'am, ano pong ginagawa nyo para maski pa paano ho, maremedyohan itong napakahirap nyo pong sitwasyon? Sa ngayon po, ma'am, kasi wala. Ayun nga po yun po sana yung gusto ko na kahit pa paano po yung mga bonuses namin maibigay ng cash para doon man lang po magamit sa puhunan sa araw-araw. Kasi talagang wala po talaga, sincere po talaga. Si Ma'am Christina. Ma'am, kayo po. Paano ho naman nagsimula tong problema nyo, Ma'am? Bali, nag-start po ako mangutang 2024 po. Dahil po? Dahil talagang naloko na rin po kasi ako ilang beses. Na-scam. Meron din pong isang lending na yun po yung kauna-unahan na parang pina-buyout ko po yun sa GSIS. Ang laki po. Ang nakuha ko lang po kasi dun ay 65. Pero nung pina-buyout ko sa GSIS, ang pinabayad po sa akin ay umabot ng 200. Paano ho nangyari yun? Binayout po ng GSIS yung loan nyo dati sa lending, tama ho? Opo. Magkano po yung loan nyo originally? Is 222 po yun na buyout. Pero ang nakuha ko lang dun ay 65. Bakit daw po ganon? Kasi yun may po yun na nakakalta sa DepEd talaga. Tapos siya, anong tawag dito? Hindi, maglo-loan ka pero hindi agad ikakalta sa pero lalabas siyang undead.
Undeducted. Undeducted. Okay. So, hindi po ako maka-loan sa ibang ano. So, dati po, ang lending nakadeduct pa through DepEd. Tama po? Pinapadaan sa DepEd? Opo, nagkasakit po yung mister ko. Diabetic po kasi siya. Itong 2023, yan. Hospital po siya twice. Yung una kasi ay nagkaroon ng nana yung paa niya. Tapos, mga December yun. After 2 weeks, bumalik ulit kasi need ng putulin. So, twice po siyang na-hospitalize. Ayun. Yun po, talagang hirap na hirap po ako nun kung saan kukuha. Dahil wala na po akong sinasahod. Magkano po ang nautang nyo sa lahat-lahat po? Pati doon po sa etong kung saan ako nag-garnish sa full trade, ayun po ay 130 po ang nakuha ko doon. So, nung 2024 po yun, okay naman po yung mga succeeding naman, nakakahulog naman po ako. Bukod pa kasi doon, may mga utang din ako sa labas, sa mga tao. So, hindi ko na po alam kung paano ko hahatiin yung dahil meron pong maintenance. Insulin po, nag-i-insulin po kasi ang mister ko. Tapos nangungupahan po kami sa bahay. Yung mga gamot niya pa, dahil bukod sa diabetes po ay high blood din siya, may gout. So yun po, hindi ko po talaga alam kung paano na po hahatiin yung hanggang sa pumapalya na po ako ng hulog kay Doon sa lending company, tapos? hanggang sa yun po, pinadala na po ako ng hearing, nag-hearing po kami, nagkaroon kami ng compromise na magbabayad po ako ng na hindi ko na rin po na talagang nahuhulugan. So ano hong ginagawa ng lending company sa inyo ngayon? Ngayon po, Dahil po sa sitwasyon nyo. na-garnish po ang aking account. Na-garnish? Ano ibig sabihin po ng na-garnish? Na-freeze po yung aking payroll account sa Land Bank. Dahil po dun sa binabang court order, yung writ of execution po. So wala po akong nakukuhang sahod kahit piso. Pati po yung aming mga benefits, GSIS, pag nag-loan kami, hindi namin makukuha yun kasi naka-hold po sa Land Bank. Okay. Pati yung mga clothing namin, mga mid-year, pati yung 13-month, wala po talaga. SRI, BBB, wala po talaga. Kaya nung nakarampas ko, wala po talaga kami handa. Kahit na bagong taon, wala po. Allowed ho ba yung ganyang sistema? Na parang, di ba ho ba yung bank account nyo, sa inyo yun eh. Well, may court order, pero ganun ho ba ang kondisyon nung pinirmahan Hindi nyo ko po ba yung po mga alam na may ganyan? Sila ma'am, hindi sila please garnish talaga. Garnish. Kunin talaga. Benefits. Oo nga eh. Kinukuha ko. Legal lang kasi meron report mo. Nasa ano ho yun? Ang lupit pala, no? Wala po akong alam na may ganun eh. Kasi hindi naman din sa amin na ipaliwanag na kapag hindi ka nakahulog ng magkakaroon tayo ng kaso na i-garnish niya. First time ko pong ma-encounter. Sabihin ko sana nag-open na lang kayo ng ibang bank account. Yung sweldo nyo, automatic sa land bank ko ang pasok. Pati mga benefits po. Tapos lahat, wala rin kayo nakukuha. Bumapasok po kami. Wala sa akin. Nakwenta nyo rin ho ba? Kung magkano yung lahat ng na-loan nyo at magkano ho yung nabayad nyo? Pinaka-principal ko po kasi 130. Tapos, katulad ng hospital po, kailangan ko po ng panggastos sa ospital. Nagre-reloan din po ako na ang nakukuha ko lang, pag nagre-loan ako, nakukuha ko lang 16,000, ganun lang po. Kasi sa 130,000 po na loan nyo, magkano na hong halaga nung na-garnish? Ka-start lang po kasi nitong October lang po last. So October Bago lang po kayo ako. na-garnishan. Magkano po monthly nyo? Natitrace ko po dun sa laman na ng ko, True iAccess. Nasa 78 na po ang laman ng ATM ko dapat. So dapat 50,000 na lang po yung nyo? Ano po 351,000 na po ang pinapabayad sa akin. Paano nga ho kayo makakawala sa utang niyan? Yun po. Kaya nga po. Wala bang konsiderasyon to mga lending company na to? Makikita naman nila yung track record ninyo na hindi nyo kayang bayaran. Ba't walang consideration?
Through messenger, nakakausap din po namin ang manager. Na Ano sabi ho nila? pinapakiusapan. Wala po talaga. Hindi raw po pwede. Di daw po namin inayos yung paghuhuli. Kasi sa paano kayo makakabayad kung dahil sa mga ganyang patakaran, lalo kayong nababaon? Kasi tingnan nyo, 130 kanyo yung original na utang nyo. Ang nag-garnish na nila, 78,000. So, dapat mga 50,000 na lang yung utang nyo. Pero sa tingin yung huli, 300,000 pa rin. 300 po ang kailangan kong bunuin. Ma'am Hilda, ano pong kwento ninyo? Nag-start po kasi ako, year 1998, nakapasok po ako sa DepEd po. Tapos may mga anak na po ako, maliliit pa po sila. Tapos nakapag-loan po ako sa isang lending ng mga 2002. Tapos nag-start po ng cheque na okay naman po, nakakabayad po ako dun sa check, dun sa kinakalta sa akin. Through dun sa cheque, binabawas po nila yun. Ang una po, yung mga term lang po dun is 1 year, 2 years, 3 years po. So okay pa ang kaltas ang nakukuha nila sa akin. Tapos nung time po na may nag-o-offer po ng ATM din po sa bank na mas mababa po doon sa interest na binibigay dito sa na-loanan ko na lending na 3.5. So gusto ko pong lumipat po, ma'am, doon sa bank. Kaso hindi po ako nakalipat kasi parang inofferan po kami nung lender ng mas na may makukuha kape na loan. So yung 10,000, 15,000 at 20,000 parang binuo po siya tapos naging 75K. May nakuha po akong net proceeds na 26K. So pagkatapos nun, ang term niya po is pinahaba na po. Hindi na lang 1 year, 2 years, naging 5 years po. Tapos yung nag-start na po doon na nagkukulang na po yung panghulog ko sa monthly niya. So nung naka 5 years na ako, medyo hindi pa rin siya natatapos. Nag-deficit hanggang kahit nakabayad na po ako ng 5 years, parang nireloan na-reloan po. Tapos yung mga deficit tinubuan pa po kasi na-reloan po. Parang dumoble yung tubo. Tapos ginawa po nila uli nung nag-reloan ako 3 years. Then tumaas na po ngayon ang monthly amortization. 10 or 14K ang magiging monthly. Ang sahod ko lang po is 5K. Kaya nag-deficit. Hanggang hindi na po, kaya kasi 5K lang. Sinabi ko na po dun sa lender, sir, kung pwede po, sana 3K na lang yung ibabayad ko. Hindi ko na po, kasi puro mga deficit na lang naman. Ayaw niya pumayag. Magkano po nautang nyo lahat? 75 lang po yung nag-start. Tapos naging 200 plus. Hindi, yun lang po yung nakuha nyo, Opo, 75,000. Tapos, magkano na po yung nakaltas sa inyo? Yung nag-210 na po siya nung nagbayad na ako ng 5 years, 3 years, so mga 8 years na. Naging 200 plus, tapos nireloan ko po yun. Ginawa po nilang naging 400 plus po. Tapos may kinalta silang bayad na 130. So ang naging total na po nun 400 plus binawasan nila yung 130. Tapos nung mag-garnish na po ako, ang total po is 329K Yun na garnishment. yung nakuha Dun sa nila una sa ko inyo. po. So, dapat konti na lang ang utang nyo dapat. Malaki po talaga nakuha nila sa akin. So, bali ang nangyayari ho sa inyo, dahil hindi kayo nakabayad dun sa una nyong inutangan, nangutang kayo sa iba pang lending company para mabayaran nyo, kaso hindi nyo rin nabayaran. Hindi ko rin nabayaran yung ano. So, parang ang salimuot po, Ma'am Hilda, ha? Ang original nyong utang ay 75,000. Ngayon, nauwi na kayo sa 390 kanyo? Opo, 329. Sa unang garnishment po yun na nabayaran ko. Pero hindi lang po yun kasi may mga nabayad na po akong iba na. Tapos itong latest nga po, yung ma'am, yung 398 po ang pinapabayad sa akin. Ang utang ko lang talaga dyan na principal is 130. Ang naiuwi ko lang po is 110. Kaya, syempre ma'am, tapos nag-garnish pa ako starting June 2025, itong latest na to. Tapos nakabayad naman po ako ng mga 8 months. Hindi na ako nakabayad. Inanuhan na po ako ng court order, tapos rate of execution.
Kaya ito na po na nag-garnish na po ako. Tapos wala na po akong nakukuha. Anong sinasabi niyo ho sa sarili niyo? Paano ho nangyari ito? Opo, kasi hirap po talaga. May asawa naman po ako, pero nagtrabaho po siya dati sa pahinante. Tapos nasara po yun. Kaya na-stop, kaya hindi na siya nako. Tapos yung anak ko po kasi, ma'am, wala po. Pero may natapos na po akong anak na business ad, tapos HRM, at saka teacher din po yung huling na-graduate ng July sa Lasal. Pero scholar naman po yung niya. Tapos yung isa kong anak po na yun ang tumutulong po kasi may dalawa pa po akong college ngayon na second year at saka third year, parehong medtech po. Gipit na nga ho kayo to begin with, lalo pa ho kayong naipit. Opo. Tapos may mga iba pa akong nautangan siyempre sa tao po kapag may isa pong naniningil na po sa akin kasi wala na po akong maibayad kasi wala na po talaga akong nakukuha sa sahod at sa mga bonus. Ang anak ko na po ang tinatawagan kasi ako yung mababayaran. Nung una po, may tumawag na may bayaran ng 20K, na kaya ng anak kong nabayaran yun. Pero itong sumunod na meron na naman pong sa kanila na po tumawag, sabi ko, wag niyong tawagan kasi manganganak po yung anak ko, baka biglang mapaanak, ma-stress kahit nga wala kaming pera, wala kaming makain, pero hindi ko inaano. Pero tinawagan niya po. Tapos, ayun, sinasabihan ako ng anak ko, ano ba yan, mag-resign ka na nga lang kasi wala ka namang sinasahod. Tapos uwi na lang kayo sa probinsya, doon na lang kayo. Yung pambayad nyo sa upa, pambayad nyo sa kuryente, ipapadala na lang namin, tapos mag-resign ka na lang. Kasi wala na daw. Lalo daw lang nadadagdagan yung utang ko. Yung sinabi ng anak ko, kaya umiyak na lang po ako nung umiyak nung time na sinasabihan niya ako. Kamusta po kayo? Paano ho kayo nakakapagturo na ang dami niyong dinadalang problema? Yun nga po, pumapasok ako, ang problema ko pa. Yung pang-araw-araw po na kasi 200 po yung balikan from bayan to school. Kaya minsan kung saan-saan na lang po kami humihiram. Tapos kahit nga po 5-6 inaano na namin po eh. Ma'am Chua, napakikwento niyo po, ano po itong hinaharap niyo ngayong suliranin. Paano po nagsimula ito? Nagsimula yung aking problema nung November 2025. Isa ako, bilang isang co-maker, kasi ang borrower ko is taga Makati, Bangkal Elementary School, which is ako naman ay sa Western Bicutang National High School secondary teacher. So nag-co-maker kami sa kanya, then siya lang naman po yung humarap doon sa office na kung saan siya ay manghihiram. Co-maker po sa pangungutang sa lending company? Yes. Okay. Parang kayo po yung guarantor? Opo. Tapos po? So, nung last November 2025, so nag-expect po ako na makukuha ko yung mga bonuses ko, yung mga allowances. Then, pagtingin ko sa aking ATM account, nag-i-access ako, wala na, hindi ko na siya makita. So, sabi ko, saan napunta? Kasi naririnig ko na meron ng mga bonuses na dumating. So, yung time na yon, meron akong private lending na inuutangan din po. May communication naman po kami. Tinawagan niya po ako. Sabi niya, ma'am, bakit hindi po kami maka-withdraw? Sabi ko, sir, wala naman po akong ginagawa. So, doon po nagulat ako. Sabi ko, bakit sir? Sabi ko, di ba inayos ko po yung account ko po sa inyo para kako masettle ko yung utang ko kasi may gagamitan ako ng pera. So sabi niya, paano nangyari? Wala ka kaming nakukuha. So sabi po niya, punta daw po ako ng land bank. Mag-inquire po ako doon kung ano po yung nangyari. So the other day, pumunta pa ako ng land bank. Then binigyan po ako ng garnishment. So doon ko nalaman. Sabi ko, ay, yung isang pinupumirpiran ko po ito na teacher. So doon, so nagkaroon naman kami ng communication ng borrower. Then nagpunta kami sa isang office, then nagpunta kami ng DepEd para makiusap. May kasabayan din kami, mga teacher din po ng Caloocan. Sa din po sila na nakapangutang. So pagdating namin sa sa DepEd, sabi din lang na naka-court order na daw po. Wala na po silang nagagawa. Bali, kayo ho, wala kayong utang. Wala pa akong utang sa Oo, pero dahil nag-guarantor kayo o nag-co-maker kayo dun sa co-teacher nyo na nangutang, wala ngayon laman yung ATM nyo dahil mukhang yun ang kinuha ng lending company. Tama Sabi po ba? naman po ng land bank, naka-hold lang doon sa account ko.
Okay. Nandoon lang po siya. Dahil yung lender na ginaranti nyo, hindi nakabayad, so kayo na guarantor o co-maker ang naipit. Yung account nyo na hold ngayon. Opo. Oh. Paano ho kayo ngayon, ma'am? Yun nga po ma'am ang problema ko po kasi simula nung November until now, kahit pamasahe po pag pumapasok, naghahagilap po ako kung saan ako makakahirap. Minsan magchat-chat ako sa umaga, iniisip ko, saan ako kukuha ng pang-araw-araw namin. Tapos papasok pa ako sa school, may mga estudyante pa rin ako. Minsan sumasala kami na walang masaing, wala akong maibigay sa mga anak ko. Kasi ang iniisip ko, kung hindi na-hold yung account ko, sana kahit papano, meron pa rin kami panggastos. Tulad ngayon, yung anak ko nangungulit sa akin kasi mag-retribute siya. So kailangan niya ng pambayad, wala man akong maibigay. Bigyan nyo ng tissue si ma'am. Ma'am, okay lang kayo? Sabihin nyo ako pag hindi kayo okay, ha? Okay lang po. Pakuha kayo ng tubig. Yung po yung araw ko po kami iniisip kasi may mga anak din pa ako nangihingi. Mawala ulam. Wala man akong pera na may bigay. Minsan yung katabi naming tindahan, mangungutang ako ng bigas, sasabihin, kailan babayaran? Kasi syempre nadidililin ko ng pagbayad. Kaya minsan sabihin ko na lang, sa 20 na lang po, kung magagawaan ko na lang po ng paraan kung paano mababayaran. Yung lender po, yung borrower, alam niya ho yung sitwasyon nyo. Opo, chinachat ko po siya. So sa ngayon, hindi po siya nagre-reply. Tinatawagan ko po, hindi rin po nagre-reply. Kasi ang pagkakalam ko sa borrower namin, parang nag-retire na rin po siya. Din sabi ko, ano po yung nangyari doon sa retirement? Sabi po niya, naka-hold din daw, nag-garnish down daw po kasi mayroon din daw po siyang kinukumeteran. Naalala nyo ba kung kasama yun sa mga pinirmahan nyo po? Na mga papeles? Kung may ganong kondisyon, hindi nyo na po maalala. Sa sobrang kapal, minsan nakakatamad na rin na i-review kasi nung last na pinadalan ako ng letter, minsan hindi ko na maisip kung ano talaga yung ibig sabihin noon. Kasi minsan, kahit anong basa mo, kahit anong pag-iintindi mo talaga, minsan hindi pumapasok, hindi mo maunawaan at hindi maintindihan. Buti ko nakakapagturo kayo. Ang hirap pagturo ko sa mga bata pagka gulong-gulo, ha? May dinadalang problema. Minsan, pag break time, tulala ka na lang, wala ka namang magawa, di mag-isip ng kung anong magagawa para mawala sa isip mo na iniisip mo na may pag-uwi mo ng bahay, may magtatanong wala tayong ulam. Ang masaklap ho sa kaso ninyo, hindi ho kayo yung nangutang pero kayo yung naipit. Masakit po. Saka mahirap po yung pang-araw-araw na pinagdadaanan na sana na lang, ako na lang ang nangutang at napakinabangan ko at ang aking mga pamilya. Kaya nagagalit yung asawa ko. Sinasabihan ko, mabait ka sa ibang tao, pero sa akin hindi kasi hindi. Pag humingi ka kasi po siya, hindi ko naman siya binibigyan ng malaking halaga. Binabawalan ko rin po siya kasi naninigarilyo, nag-iinom. Kaya yun, masamang loob niya sa akin. Pag kagabi nga, narinig niya kasi tumawag si Ma'am Miss. Ayan, alam ko yan. Yung utang mo yan kasi minsan may pumupunta doon sa bahay na nagtatanong sa mga utang mo. Kay Sir Benjo na ho tayo. Sir Benjo, kayo po yung Teachers Dignity Coalition. Ano po itong asosasyon o coalition po ninyo? Ito po yung organization ng mga teachers, mainly mga public school teachers po, na nag-advocate ng karapatan, ng welfare, and of course dignity ng ating public school teachers. Kaya po kami, ng teacher sa kabuuan, kaya po kami na-involved sa mga ganito pong kaso. Sinisika po namin na asikasuhin, i-assist yung ating mga teachers para naman po mabawasan yung kanilang dinadala. And aside from that, of course, we advocate for more compensation, yung resources na galing sa state na dapat ibigay po sa ating, lalo na sa ating mga public school teachers. Alam niyo po yung ganitong sitwasyon nila? Yes, ma'am. Na-encounter namin ito ng maraming pagkakataon po. Sa 20 years na existence namin, napakarami na po nito. Hindi lamang po garnishment ang nagiging burden ng mga teachers sa mga nangungutang. Yung iba po dyan ay sinuspend pa ng PRC. Dahil yung mga lending companies po, dinadala nila sa PRC
yung case at kinakasuhan yung ating mga teacher ng dishonesty, kinakasuhan ng anuman, ano, na pwede. May mga ganyan pang kaso. Opo, at pinapatulan naman ito ng PRC, no? At yung mga teacher, no, ay sinususpend. So nawawala sila, let's say, ng hanggang 3 buwan na pagtuturo. No? So wala, lalo sinasahod. Hindi na makakabayad sa utang, nag-compound yung utang, tapos wala pang sinasahod. But this case po, ma'am, in particular, ito po, sa tansya namin, naabot po siguro ng mga 5,000. No? But of course, 5,000 na mga teacher, ang ganito ho ang sitwasyon ngayon. yes, ma'am, yes. Out of, ilan Well, ho ba? malaki po yung teacher natin. Nasa 900,000 din. Di ba? Okay. Pero sa amin, that is I would say, no, napaka maliit, no, na estimate po yan, no, sa tingin namin. Yun yung number na nagsettle kami, no. Dahil based doon, ano, sa mga kwento, based doon. Hindi namin nakukuha yung eksaktong bilang, kasi mahirap po talagang malaman unless sasabihin ng teacher, no. Sa tansya nyo, ma'am, ilan po ang ganito ang sitwasyon? Sa kada 10 na school teacher, ilan po ang baon sa utang, katulad po ninyo? Sa school po namin siguro nasa 10. 10 10 out na of... teachers. Kasi sa akin, may mga kilala ko doon sa school namin. Siguro nasa mga 6 na school teacher ko. Na kumbaga alam ko na ang sitwasyon nila ay ganito rin. Out of mga ano po yun, ma'am? Sa pagkakaalam ko, halimbawa mga 20 na teachers, siguro mga 6 kasali. So, Sir Benjo, ano sa tingin yung problema? Given naman, mahirap talaga yung sitwasyon ng mga guro natin dahil mahirap na, alam natin kung saan tayo nakalugmok bilang isang bayan. Pero, setting that aside, kasi although kasama yun sa context, di ba? Ano ho ang problema? Parang yung sistema ho kasi nakikita ko, ano bang tingin niyo? Wala. Una, gusto po namin kasing, kaya tina-challenge din namin yung DepEd rito, no, na tignan po itong issue na to. Kasi yung some of these, if not most of these lending companies, yung tawag namin dyan, PLIs, public private lending institutions, ay tinitignan nila yung vulnerable doon sa mga eskwelahan. No? Nag-offer sila, no, they're preying on these people, no, these teachers po. Tapos mag-offer ng loan. So doon pa lang medyo no, at pumapasok sila sa school, pumapasok sa mga school, no, and even in some DepEd offices, no, sa mga divisions, no, at we can prove that. No, ibig sabihin bakit ito pinapayagan? Yun yung una, no, na gusto po namin makita ng ating DepEd. Padalwa, meron pong may binabanggit sila kanina, ma'am, no? Meron pong policy yung DepEd, no, na pwede silang pumasok doon sa DepEd mismo, doon sa aming payroll. No, yun yung automatic payroll deduction system, APDS. No? So kapag ka ganun, at least may safeguard. Diba? Kasi hindi ka papayagan mangutang beyond your capacity to pay. Di po ba? Yung binabanggit ni ma'am kanina na 5,000 pesos na sweldo nila, yun po yung cap. No? Yun yung net take-home pay na iniutos ng batas. Hindi maaari na kaltasan ng mas mababa sa 5,000. So ang nangyayari po diyan, kapag gano'n na lamang po, no, walang nagagawa yung teacher kundi mangutang sa mga hindi kasali sa policy o hindi kasali sa regulations ng DepEd. Pinasanla yung ATM o kaya nakikipag-deal doon sa yun, pati mga 5-6. No? Pero sa totoong buhay, alam nila kagad. No? Itong mga teacher na to, kasi wala pong magagawa yung mga teacher kundi magbayad Lalo na pag dinala nila yan sa korte. Yun yung medyo masakit po dyan. No? Legal ho ba yung pagsanla ng ATM? In fact, hindi po. No, kaya po. Pero bakit naging practice na ho na sinasanla ng mga teacher yung kanilang ATM? In fact, may accountability po yung both yung lender at saka yung borrower. No? Kapag meron po tayong ganyan, no, na pagsanla. Pero ma'am, kapit sa patalim talaga yung mga teacher. Napakahirap na kalagayan ng ating mga guro. Kami ang lowest paid professionals po sa government service. No, kami yung pinakamababa ang sweldo. Yung entry level po namin. No? At for the longest time, hindi yan tumataas. Kung tumaas man, bariya. No? Compared to other professions, no, in government service. No? Yun po yung aming pinapanikluhod, no? Inilalaban sa ating gobyerno. Tapos, ang isa pa rito na issue, gusto nating tignan din. No? Bakit nababaon sa utang yung mga teacher?
meron po tayong top 3 na dahilan po. No? Una, yung emergency medical needs niya at ng kanilang ng immediate family or extended family no sa ibang pagkakataon. Padalawa po yung pag-aaral ng mga anak at pag-aaral niya. No? At pangatlo po yung gusto niyang magkaroon ng sariling bahay. No? So yan po yung mga mga pangunahin. At pang-apat, Ma'am Jessica, nakakagulat po ito no. Yung kailangan naming gastusin sa aming pagtuturo sa araw-araw ay kinukuha pa namin sa aming sweldo. Kailangan naming bumili ng laptop, ng printer, hindi ito pinoprovide ng gobyerno. So lahat po ng binanggit ko niya na top 4, no? Top 4 at least, no? Lahat yan, ang tingin namin ay obligasyon ito ng gobyerno. Pero ikinakarga sa amin. Napakalit naman ng sweldo na ibinibigay sa amin, di ba? Kumpara po sa ibang mga counterpart namin, kahit dito na lamang Southeast Asia. Diba? Kawawa po mga teacher sa Pilipinas kasi ang rate ng sweldo, lahat doon kukuha. Pero yun na nga po, napaka-vulnerable ng ating mga public school teachers dahil nga mababa sweldo, pati yung mga teaching aids nyo, sa bulsa nyo nanggagaling. Tapos, andyan pa yung mga lending companies para sila mga nakaabang din para biktimahin po sila. Although they're giving help, di ba? Nag-extend sila ng loan. Pero in the end, katulad po ng nangyari ngayon dito sa mga kasama ho nating mga guro ngayon, in the end, lalo lang silang nabaon sa kawalan. Isa din namin gustong mangyari talaga ay ma-educate din yung ating mga teachers din tungkol po dito sa mga policies po nito. No? Kasi kapag ikaw halimbawa, no, si Madam na naging co-maker, no, siya ay lahat po ng pag tumakbo yung borrower, yung principal borrower, no, lahat ng obligasyon niya ay naipapasa doon sa co-maker. No? Solidarily liable no, yung ating yung co-maker. No? So kung ano yung utang niya at hindi nasingil, kukunin sa iyo. At pinirmahan po yan ng ating mga teacher. No? Pero hindi pinapaliwanag po yan. Ganun po yung ugali ng ating mga PLIs o ng lahat, no? Generally. Pero the point that I was driving at Sir Benjo is itong sitwasyon, yung ganito hong sitwasyon, parang napaka-untenable ho eh. Na parang nandyan sila sa sistema na kung saan nakabaon din yung ating mga teacher. Parang alam ng mga lending company, nakita nila yung opportunity. Tama ho, na itong mga teacher na to, mabababa sweldo nito, kulang pa yung sweldo nila para sa mga pangangailangan nila, tas sila pagagastos, heto, papautangin ko sila. Parang ganun po eh. And then yung lending rules nila, sabi nga natin, masahol pa sa bangko. Kaya nga po tawag namin dyan, loan sharks. Creditors po talaga yan. Ano? Loan Kasi sharks. Hinihintay nila. No? Sabi ko kanina, tinitignan nila sino yung pinaka-vulnerable. Sino pa yung pinaka-nangangailangan. Kasi walang magagawa yung teacher pag pinuutang nila, obligadong magbayad kahit wala na sa capacity ng ating mga teacher. Tapos yung rules nga ho nila na Opo. ginagarnish lahat, parang tinatanggalan rin nila ng kakayahan yung mga guro na makapagbayad. Kasi lahat kinukuha nila eh. Yung isa po, no, specific to the garnishment of policy po. No? Kasi meron pong, yung ilan po, at least ilan sa kanila po na nakausap natin, meron talagang agreement na yung sweldo lang ang kukunin or meron pong specific amount na kukunin, pero ang nangyayari po, kinukuha lahat. Diba? Bakit po ganon? Hindi po namin alam. Actually, yan po yung pinaliliwanag din po namin sa DepEd. And we are actually asking for the assistance of the Department of Education. Ano pong sabi sa inyo ng DepEd? May sineset pong meeting and we hope no na sooner ay magkakaroon na po ng meeting. Kasi gusto po namin sa TDC marinig mismo ng DepEd management yung mga teachers natin, hindi lang kami as advocates. Kasi baka, although, syempre, teacher din naman po ako. Teacher 1 din ako sa public school, di ba? Pero, bas ang tingin nila sa amin, advocates. Kasi hingi kami ng assistance sa DepEd, no? Pati yan. Halimbawa, ma'am, no? Specific. Ang gusto namin, yung mga bonuses na binibigay sa mga teachers ngayon. Ang dami na po kasing pumasok. May dalawa na pumasok sa amin earlier, no? This 2026, yung clothing allowance at saka yung medical allowance, di ba? Pag pumasok po yan sa ATM, wala na siyang makuha. Paano siya bibili ng uniform na bago? Dapat, ayon sa panuntunan ng DepEd, bago ng uniform namin sa June. Medical allowance, paano siya makapag-purchase
nung HMO, no, kung hindi niya naman makukuha yung pera niya. Isa na po dyan yung pinakamalaki siguro na hinihintay namin lahat yung at least 1 month, no, na katumbas ng 1 month salary, yung aming mid-year bonus. Pero wala rin yan, mauubos din yan. Kaya ang hinihingi po namin sa DepEd, at least, basta yung teacher ay nag-request na ibigay sa kanya ng cash, bigay nyo na naman. Kasi convenience on the part of the Department of Education, of course, no, na ipasok yan doon sa bank account ni teacher. Pero ang problema po, yung bank account ni teacher po, garnish eh. At meron po kaming mga ilan po, Ma'am Jessica, may mga ilan mga divisions kami, no, na, of course, hindi natin pwedeng banggitin, ano, na ginawa yan, na binigay yung cash dun sa mga teachers. Out of, perhaps, siguro awa, no, doon sa ating mga teacher na nakita nila yung situation. At yun po yung hinihingi rin namin na dapat gawin, no, at intervention ng ating DepEd Central Office po. Kasi in the end, pwedeng sabihin nila na personal na mga loan nila yan. Kaso ang bottom line, pagiging problema rin yan ng DepEd. Paano yung welfare ng mga guro kung sila mga nabaon sa utang at hindi na makaalis doon sa ganung sitwasyon? Para silang nasa kumunoy. Dahil imbes na nakabayad, kinukuha lahat, ginagarnish. Pakikwento nyo nga ho yung background nitong paano ho kayo nagbuklod-buklod. So, paano ho kayo nabuo? Nabuo po siya. Sa chat lang Sa po? chat lang mo. Tapos po yung mga comment, ma'am, na nakababasa rin namin ng mga kapwa namin guro all over the Philippines na, ma'am, nakipag-ano na po sila sa amin, sa akin. Tapos si Sir Benjo po, yung pinaka-worst, kaya thankful po kami kay Sir and grateful po. Kasi, December 2022 po, ma'am, nagpunta po kami, kakausap lang po namin sa SDS namin, doon sa school mo sa division, na nakikiusap kami na ibigay sa amin ng cash, yung bonus. Ma'am, kasi pag magpapasko, ma'am, wala kaming pangahanda eh. Tapos, noong time po na yun, nakachat ko na rin po si Sir Bongdano, yung principal po ni Sir Benjo. Tapos, ang sa madaling salita po, nakapag-usap kami, wala daw po, hindi po nila magagawa kasi nga po wala naman pong DepEd guidelines o order na ibigay po sa amin ng cash kasi wala naman na pong pag-uutos na kumbaga, hindi na, ATM na po kasi, ma'am, hindi na po nila may bibigay unless na may DepEd memo, ganyan. So, yun na po. Opo, sa ATM, ma'am. Eto na po, ma'am. Tapos sabi ko, ang plano ko na po, sabi ko sa mga kasama ko, gawa tayo ng letter. Dadalhin natin sa Malacanang. Hihingi na tayo ng tulong sa Pangulo. Ma'am, niyo po, pagbabaka sakali namin na matulungan kami kasi syempre, presidente siya, magbababa siya ng executive order sa DepEd na sige, ibigay niyo na sa mga teacher sa sitwasyon namin. Wala na po kami, helpless na po kami. Sa akin, ma'am, hopeless na ako kasi ang dami na po namin napuntahan, nakiusap na kami kung saan-saan. Sa tansya nyo po, ilan ho kayo lahat na ganito ang sitwasyon? Sa amin po kasi sa GC po namin, kulang pa po yun. 50 plus na po kami. Kaya lang, may mga gusto pa nga po sana magpa-add. Kaya lang po, may GC na rin po ako sa Isabela. Meron mga Isabela region, maraming Negros. Nag-reach out na rin po sa amin, Negros, Bicol. So mukhang malaking Bulacan. problema ho ito. Opo. Marami ho kayo. Opo, ang dami, ma'am. Nationwide na nga, ma'am eh. Pero, Ma'am Macy, pihado sabihin ng mga lending company, nangutang sila. Yun nga Hindi po, nila po. binayaran. Nung hindi naman nila inisip na nung nangutang sila, syempre namuhunan din yung lending company. Yung panig din po nila, ano may sasagot nyo ho doon? Doon, ma'am, sa part na po na, opo, nangutang kami, inaamin naman po namin yun. Kasi wala na kaming choice kundi kumapit sa patalim nga, ma'am, sa siya sabi. Hindi po namin tinatakbuhan. Handa po kami, total nababayaran naman po namin. I mean, hindi po namin tinatakasan, hindi po namin tinatanggi ang aming obligasyon. Sa kanila kung meron pa man na dapat bayaran, willing naman po kami. Ang amin lang, ma'am, bigyan naman po nila kami. Kasi ni piso wala na po silang tinira sa amin. Hindi po lahat sa amin ng mga teacher, okay ang mga asawa, may mga trabaho, may mga seaman. Paano kami? Single parent, iba, mga asawa, mga walang trabaho. Yun po ang inaasahan namin. Ang ipinoprotesta nyo na major point talaga, yung garnishment. Opo. Yung lahat na, pati clothing allowance, pati medical allowance nyo, kinukuha, pati bonus. Opo. At saka yung terms din, siguro, katulad ni Ma'am Hilda na parang kailangan niya mangutang sa iba para mabayaran niya yung utang niya hanggang sa tapos yung problema ni Ma'am Christina na yung interest in 5 years binigay lahat sa sisingilin sa kanya, pati legal fees. Opo.
parang hindi ko sila binibigyan ng chance na makabawi eh. Yes, ma'am. Sinasadya Tama po, yun. Sir Benjo. So, on that point alone, nahingi niyo ho ba ng intervention sa DepEd, sa SEC, or whatever, BSP? In particular po sa DepEd, syempre, yun yung hinihingi po namin, no, na dapat mag-intervene yung DepEd. Kasi makakabawas sila ng utang, no, at least no, kung meron silang pera. Meron na rin po kaming mga kinakausap ng mga abogado na tumutulong din naman sa amin from time to time, no, tungkol po dito. Yung land bank po ay meron din kaming, may mga sulat din po kami no, sa land bank even before pa, no, kahit pa sa ibang mga kaso. No. At yun yung isa namin hinihingi sa DepEd, no, yung magkaroon ng coordination with LBP, no, para po dito naman ay matulungan naman natin yung mga teacher po natin. Ma'am, baka may gustong sumagot sa inyo. Ano naman yung ibubuelta nyo dun sa lending company? Pag sabihin, nangutang kayo, alam nyo yung mga kondisyon na yan. Tapos ngayon, eto kayo pa ang parang agrabyado. Pihado, ganun po ang mga sasabihin sa inyo. Ano hong gusto nyo sabihin, ma'am? Ang sa akin lang, ma'am, kasi po, ang pinagbasehan namin doon is salary loan, which is salary loan. O bakit dumating sa punto na lahat naman kinuha. Kung yun ay may bibigay sa amin, makakapagbayad po kami. Diba? Kasi hindi naman po kami magigipit kung hindi nila kinuha lahat. Ngayon na kinuha nila lahat, wala na kaming panggastos, mangungutang na kami sa tao. So pagdating ng araw na naningil na yung tao na inutangan namin, wala rin po kaming maibayad. Kaya parang talagang masakit sa ulo. Recycle na buhay namin na ganun, gagawa kami ng paraan, mangungutang. Tapos pagdating ng araw, kung wala kaming pambayad, nagalit na sa amin yung utang namin. Kung halimbawa mai-release nila yung sa amin, kahit pa paano siguro, mabubuhay pa kami at mababayaran namin ng paunti. Ma'am, ng Christina, may gusto ko kayong sabihin dun sa lending company. Kasi sabihin po ng lending company, nangutang kayo eh. Dapat lang bayaran nyo. Alam nyo naman na may interest. Ano hong gusto nyo sabihin? Ganun po, hindi naman po kami tumatalikod sa obligasyon namin. Nga lang, yun nga po ang kasi salary lang naman po talaga ang dapat na ikaltas nila. Ngayon po yung mga benefits, kasi hindi lang naman po sa kanila kami may utang. Talagang kahit sa labas po, sa tao, meron na kami. Nandiyan na po na pinapabarangay na kami kasi hindi na po kami makapag-abot kahit magkano. So yun, hindi na lang po talaga sila ang problema namin. Talagang baon na po kami. Isa pa po yung parang katulad po ako, ngayon po medyo may problema po ako sa health ko. Kasi talagang stress na po ako. Meron po akong sa breast ko po. So, iniisip ko po talaga kung paano ko isusurvive. Kasi wala na po talaga. Gusto ko, sino po ang ayaw na hindi magbayad? Pero sana naman yung makatao na bigyan nila ng paano kung yung teacher na yun ay, alam niyo po yun, bumigay na po. Sa tingin ba nila may makukuha sila? Di ba po? Yun po ang ko eh. Bigyan nila kami ng karapatan na mabuhay naman. Maski pa paano. Thank you po. Ma'am Hilda, kayo po. Sabihin ng lending company, Hilda, nangutang ka. Alam mo naman yung interest, alam mo yung penalty. O bakit ngayon, ibinabalik mo pa sa amin yung problema? Anong sasagot niyo ho? Hindi naman po sila tatakbuhan. Basta sa tama lang po. Halimbawa, yung salary lang po ang i-garnish nila. Huwag naman po nilang i-garnish po lahat ng allowances. Dapat po. Kasi wala na po kaming ibang source na makukuhanan pag ginarnish po nila lahat. Kasi may mga pinapaaral po kami, yung pagkain po namin. Meron na daw pong nagpakamatay? Sa GC. Sinong may nakakaalam po nung sitwasyon? Ma'am Macy. Sinama ko po ma'am sa GC na taga Isabela kasi nga gusto dahil wala na nga po sila mapagsabihan, hindi alam kung saan sila lalapit. Kaya sabi ko, sige, sumama na lang po kayo, ma'am, para alam nyo kung paano gagawin, magkakalabasan ng problema. Tapos hanggang sinasabi nga po nila sa akin, etong January 5 lang, kung di po ako nagkakamali, after lang ng tawag doon, 2025 po, New Year, pagpasok ng January, mga ilang weeks lang po ata, may isa po ding teacher doon sa Isabela ang namatay, ma'am, dahil sa depression, dahil nag-garnish din po yung kanyang account.
Nagpakamatay daw po. Yes, ma'am. Hindi niya nakinaya Hindi yung po. problema. Tatlo pong anak yung naiwan sa kanya. Hindi na po niya kinaya yung depresyon ng... Tama yung point ni Ma'am Chona na salary loan lang ito. Oo. Hindi dapat ginagarnish lahat. Pati uniform. Tulad sa akin, uniform ko hiniram ko lang. Baka meron pa ho kasing mga katulad nyo, yung nga hindi pa natin malaman kung ilan ang nasa ganitong sitwasyon. Sir Benjo, baka may gusto kayong sabihin sa kanila. Siguro po makipag-ugnayan yung mga teacher na similarly situated po. Ano? Kasi hindi talaga natin ito ma-resolve kung hindi sila lalabas. Kasi kahit po sa porte, kinakailangan individual. No? Meron po tayo dapat. At sa DepEd rin, kinakailangan din individual. Magre-request ka, no? Para pagbigyan ka kung gusto mo ng gawing cash, no? Yung mga bonuses. No? And we look forward na yung DepEd po. Yun, kahit yun man lang muna sa ngayon kasi mahabang proseso po ito. No? Tapos yung mga lending companies po na ito, sana maging makatao naman. Kasi yung buhay nyo, yung inyong kabuhayan, yung inyong negosyo ay galing dito sa mga umuutang. Tapos ganito yung gagawin niyo, ganito yung ibabalik ninyo. Sana naman maging makatao. No? At kung sobra-sobra na yung ibinayan, no? Hindi na yan makatarungan. Ano po? At dapat po habulin din sila ng batas po. Mhm. May gusto pa hong magsabi sa inyo. Sige lang po. May gusto pa ho kayong sabihin. Payo sa mga school teacher na kapwa ho ninyo. Hanggat kaya pong pagkasyahin ng sahod, yun po, pagkasyahin po. Kasi, pero hindi ko po pwedeng sabihin pala na kasi sobrang sa laki po ng gastusan ngayon, di ba? Ayun na lang po siguro, magtiis kung ano yung meron. Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon, kailangan mo talagang, kailangan mo talagang kumapit pa rin talaga sa patalim eh. Pero ayun po, sa pagbabudget, matutong humawak ng pera, kung magkahawak ng malaki-laki, pwede naman na ipuhunan sa negosyo para kahit pa paano may pang-araw-araw. Ayun po, kumbaga sinupin ang kakarampot na sahod ng guro. Ma'am Hilda, may gusto kayong sabihin? Yung sana po ma-promote na po ako kasi yun po, 27 years na po ako sa service. Seasoned teacher na din po. Di ba yung isipin mo po na sinulong ng DepEd. Kaso po, sa ngayon, hindi po kami na sa school kasi tag-isa lang po yung kayang i-promote. Pero naayos na po namin lahat ng aming requirements. Naghihintay na lang po kami. Sana po this year, mapasama na po ako dun sa ma-promote kahit pa paano makatulong Para tumaas po. ang sweldo. Opo, no? para tumaas. Kailangan po talaga, ma'am, yung taas ng sweldo. Yun nga yung inaano ni Sir Benjo na 15K across the board. Sana po kasi malaking tulong po talaga sa amin na lalo na sa ganito naming sitwasyon po. Ma'am Christina, may gusto pa ho kayong sabihin? Parang naging po kayo sana nga yung sinusulong nila Sir Benjo na 15K ay ma-approval na po. Kasi talagang malaking tulong po sa amin bilang guro. Kasi kami po as teacher, hindi lang naman po talaga yung pagtuturo. Nandun po yung puso namin sa mga bata na talagang makatulong kami. Kasi minsan may mga batang kapos din na kailangan namin pakainin. Hindi rin namin matiis na may estudyante kami na walang baon. Kami, kahit wala, sige, kumuha ka dyan. Kumuha ka ng pagkain sa tray. Kami po ang magbabayad. Hindi ko na ay matiis. Sana naman po, bigyan nila kami ng awa. Yun nga ho, hindi ko maisip kasi dapat nga ho kayo okay para okay din yung mga bata eh. Kahit hindi po kami okay, basta makita namin yung mga bata. Pumapasok. Volunteer teacher po kami. Magturo po kami. Para kaming mga artista. Kasi nagtuturo po kami. Kahit. Akala nila okay kami. Hindi namin pwede ipakita na hindi kami okay. Ma'am Chona, may gusto pa ho kayong sabihin? Sana po, ma'am, yung sinasabi nga po na 15 across the board dapat ma-approvean na po kasi yung sa ngayon na sinasabi nilang may increase, kakarapot lang po yung increase na tinatawag, 1,000 mahigit. Tapos mapupunta din lang po sa tax. Wala rin po. Parang pinukpok lang din kami sa sarili naming magkakaroon ng tranche, 1,000 mahigit. O pagdating naman ng yun, andun na rin napunta sa tax, wala rin naman napunta sa amin. Sa totoo lang, may ibang mga teachers na sinajudge talaga kami. Mga kabaro na. Pero sana maintindihan nila, kanya-kanya tayong sitwasyon. Hindi
kahit pare-pareho ng katayuan. No? Pare-pareho tayo. Yun nga po ay noble profession. Pero hindi naman po mangyayari ito kung hindi dahil sa sitwasyon na dumadating sa amin. Tulad po ako, mister ko may sakit. Dati po akong OFW. Umuwi po ako dito para tapusin nga at maging teacher. Kasi Huwag maging judgmental. huwag maging judgment. Sana po maintindihan kami ng ibang mga kabataan namin.